lalong-lalo na sa mga ka-BBM natin, pasensya na po kayo kung sakali po meron po ako nasabing hindi maganda. Bunga lamang po yun ng matinding kahirapan na aking pong nararanasan. Halos stress na po kasi ako itong mga nakaraang araw dahil nakikita ko po yung hirap po nararamdaman ng aking mga anak, yung sitwasyon namin na halos wala na pong madukot sa bulsa dahil nga po sa sunod-sunod na problema. Wala na. Stress na yung pambansang aso. Maraming problema daw. Yung kayabangan niya ay wala na, kinakain na niya. Kasi pagka dumating yung bayad niya, pinagmamayabang niya pinapakita niya sa mga video, marami siyang pera. Kasi bayaran yan Pero ngayon nararamdaman niya ng hirap. Stress siya. Hindi lang yan. Pero bago natin tuloy ay gusto kong bumati po sa inyo lahat ng isang magandang araw. Kumusta na po kayo lahat? Patuloy natin gawan ng mga reaksyon yung kayabangan ni Labrador. Nai-stress na yung walang hiya. Meron pa siyang sinabi na halos hindi na niya alam kung anong gagawin na kasi nagdurugo daw yung anak niyang babae. Ito, panoorin po natin. Meron daw tumulong sa kanya Binabanggit niya MCGI. Yung MCGI, ang leader niyan ay si Daniel Rason. Ito, panoorin po natin. Mga taga MCGI na kung saan po ay tumulong po sa aking anak, no? Alam niyo po kasi nung mga nakarang araw, kaya nga po sinabi ko sa inyo na may problema po tayo pinansyal dahil po ang babaeng anak ko ay 3 linggo na pong halos na ang kanyang pagdurugo ay hindi normal. Dahil 3 linggo na at ang lakas, tas nakitaan siya ng yun nga, sa tulong po ng MCGI, sila po ay talagang nagbigay po ng libreng medical. Ayun. Tingnan nyo. Nagkakaroon na ng bunga. Hindi magandang bunga yung mga ginagawa niyang kasamaan. Kung hindi man sa kanya, sa kanyang pamilya. Yan ang mapapala ng mga taong mapang-usig. Nanguusig sa iglesia, nanguusig sa pamamahala. Hindi naman siya ginagalaw ng pamamahala. Hindi ka naman kilala ng kapatid na Eduardo Manalo, pero kung ano-anong mga pinagdadaldal mo tungkol sa kanya. Ang Diyos ang hahatol sa iyo. Ito, ituloy po natin kasi mayroon pa rin siyang natitirang yabang. Sabi niya nagsusumikap daw pa rin yung mga kalaban niya. Ang tinuturing niyang kalaban, tayo, ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Siya itong nauna Tago siya ng tago ngayon kung saan lugar. Hindi malaman kung saan sa tago. Sabi niya, meron daw isang milyon o kaya 2 milyon. Grabe ang yabang. At kung sakaling madisgrasya man daw siya, ay meron din daw tutumba. Ang sabi niya, kahit 100 tao, ang yabang nito. Meron lang hahawak sa kanya yung 100 tao. Ano yung pelikula? Na pa isa-isa. Lakas ng tawa. Yung 20 na tao lang. Pag sabay-sabay yun, wala na, hindi mo na kaya. Yung 10, sabay-sabay. Kayabangan na lang nito Ito, panoorin po natin. Okay lang. Siguraduhin nyo lang din na hindi ako makakaganti. Siguraduhin nyo lang din na magaling yung uutusan ninyo, yung
O kaya kayang-kaya ako ng harapan. Kasi kung mano-mano lang din naman, kahit pa 100 kayo, ako lang mag-isa, mukhang mahihirapan mo na kayo sa akin. No? Kung mano-mano lang kahit sino pang pinakamagaling sa inyong martial art yan, hindi ko aatrasan yan. Ayan, kung matibay, kung bakal yung buto niya. Sinasabi ko sa inyo, kung yan, kung bakal yung buto niya. Pero kung traiduran yung gusto ninyo, katulad nung mga dyan na hindi naman tumitira ng harapan, patalikod, dadaanin ka sa ganito, ganyan, wala tayong magagawa. Walang magaling na lalaki pagdating sa ganyan. No, aminado tayo dyan. Pero isa lang masasabi ko sa Eduardo Manalo, hanggat buhay ka pa, kung ako sa iyo, bumaba ka na sa pagiging leader mo. Tindi na yabang. Tago na nga ng tago. Tapos sasabihin pa niya kahit 100 tao, kaya niyang harapin ng mano-mano. Wala. Sino pa kaya maniniwala sa kanya? Yung mga followers niya na nauuto niya. Inuusig na nga siya ng Diyos sa kanyang pamilya. Tumitira, lumalatay yung parusa ng Diyos sa kanya. Hindi sa kanya mismo, kundi sa kanyang pamilya, sa kanyang pamumuhay. Kasi nga mapang-usig. Lahat ng mga kumalaban sa Iglesia ni Cristo ay hindi nagtagumpay. Bumagsak lahat. Yung Philippine Arena na binabanggit niya, panahon yun ni Noynoy Aquino. Wala pa si Duterte, nasa Davao pa noon, hindi ko alam kung congressman siya noon o mayor. Ay nako, hindi pa presidente si Duterte noon, si Noynoy pa lang noon, panahon ni Noynoy Aquino, nung ginagawa yung Philippine Arena hanggang natapos. Maraming gustong humadlang noon sa pamahalaan para hindi matapos yon. Subalit, hindi sila nagtagumpay. Yung iba wala na, nagkasakit, namatay. Yung iba dinapuan ng sakit na hindi mawari ng mga doktor kung ano ang sakit. Sila yung mga nang-uusig noon. Hindi sila nagtagumpay. Ikaw pa kaya? Tsaka yung halaga na binabanggit mo na bayad ng Philippine Arena, barya lang yun sa iglesia. At hindi yun utang. Hindi yun utang. Barya lang yun, yung binabanggit mong halaga. Kunti lang yung halagang binanggit mo. Alam mo ba kung sino-sino yung mga engineer ng Philippine Arena? Galing sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi taga Pilipinas, kundi galing sa iba't ibang bansa. Kung hindi ako nagkakamali, 5 na mga engineer ang nagtulong-tulong, 5 o 7. No. At lahat ng yun ay galing sa mga handog, abuloy sa loob ng Iglesia ni Cristo. Walang utang ang Iglesia ni Cristo sa anumang bangko o kanino mang tao o sino mang politiko. Dito, may singit ko lang yung binabanggit niyang MCG ay na tumulong sa kanyang anak na pinipili daw nila yung tutulungan. Ang Iglesia ni Cristo hindi namimili kahit sino yan. Kahit sino, tutulungan yan ng Iglesia ni Cristo. Linggo-linggo may sinasagawang lingap, dental at medical ang Iglesia ni Cristo. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Tandaan mo yan, Labrador, Epipanyo. Kawawa ka naman, nai-stress ka na nga panay pa rin ang paninira mo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Bueno, maraming salamat po. Mag-iingat po tayo lahat.